Pagkatapos kumain ng simpleng hapunan sa isang maliit na tindahan sa tabi ng daan, bumalik ako sa aking inuupahang kwarto. Sa aquarium na salamin, walang kapagurang lumalangoy ang dalawang goldfish. Habang pinapakain ko sila, parang tanga akong nakikipag-usap sa kanila. Mga munting isda, sa tingin nyo ba gusto ako ni Xia o Hodi? Kung gusto niya, maglabas kayo ng isang bula. Kung hindi naman, magsimula kayong mag-solve ng isang quadratic equation na may dalawang unknown. Kinuha ko ang telepono, natuklasang 5 beses nang tumawag si Zhuang Wenzhao, at nagpadala pa ng 3-60 segundong voice message. Tinatamad akong makinig sa mga kalokohan niya, kaya diretsong tinawagan ko siya pabalik. Ako ang nanakit sa kanya, dahil bastos ang bibig niya, dapat lang siyang masaktan. Sa halip na sisihin ako, dapat suriin mo muna ang sarili mo, kung isa ka bang karapat-dapat na ama. Kung may problema sa pananakit ko sa kanya, ipagamot mo siya. Wala akong pakialam, humingi ka man ng pera, wala ako, humingi ka man ng buhay, hindi ko ibibigay. Habang kinakausap ko si Zhuang Wenzhao, naririnig ko si Qin Shulan sa tabi na nagsusulsol, walang tigil sa pagdadaldal. Lihim akong humisi, mahigit 10 taon ko na kayong tinitiis, akala nyo ba isa pa rin akong kaawa-awang madaling apihin? Pagkatapos maglabas ng galit, ibinaba ko ulit ang telepono. Ang sarap sa pakiramdam. Sa kabilang banda, narinig ni Zhuang Wenzhao ang tutut sa telepono, halos sumabog na siya sa galit. Sutil na anak, hayop, bakit naman ako nagkaanak ng ganito? Dahil sa galit, nawala siya sa sarili, hindi man lang nag-isip ng malalim kung bakit biglang nagbago ng husto ang ugali ko. Hindi rin niya sinuri ang sarili na bilang ama, kung ginampanan ba niya ang responsibilidad na turuan ang mga anak. Umiiyak ng malakas si Qin Shulan, tingnan mo kung anong ginawa niya kay Yuhang. Hanggang ngayon hindi pa nawawala ang pamamaga, mahal kong anak. Hinampas ni Zhuang Yuhang ang mesa, Papa, bukas pumunta ka sa eskwelahan nila, itali mo siya pabalik, paluhudin mo siya para humingi ng tawad sa akin, tapos hampasin mo siya ng sinturon hanggang sa magasgas ang balat niya. Ano naman kung laging nangunguna sa exam? Pati sarili niyang kapatid sinasaktan, baka sa susunod pati ako na tatay niya sasaktan na rin niya. Hindi mapigilang magalit ni Zhuang Wenzhao. Hindi niya balak palampasin ng basta-basta ang ginawa ko. Bagong sikat pa lang ang araw, malamig ang simoy ng hangin sa umaga. Lunes, may flag ceremony, pagkatapos ay lingguhang pagpupulong. Ibubuod ng mga leader ng paaralan at mga opisyal ng Student Council ang sitwasyon ng pag-aaral at pamumuhay noong nakaraang linggo. Mula nang dumating ako sa school grounds para sa assembly, ang mga mata ko ay palingalinga na sa bawat klase, pilit na hinahanap ang anino ni Xiao Hodi. Ngunit labis akong nabigo. Xiao Hodi, saang klase ka ba talaga? Ang tanong na ito, sa totoo lang, matagal ko nang gustong itanong mismo kay Suyudi, ngunit naisip ko, kung sadya niyang itinatago, malamang may sarili siyang dahilan. Kapag gusto na niyang sabihin, siguradong kusa siyang magsasabi. Dahil wala akong pakialam, kaya ang mga sinasabi ng mga tao sa platform, wala akong naintindihan ni isang salita. Hanggang sa matapos ang pagpupulong, saka ko lang nalaman mula kay Li Huangxuan na hindi natanggap ng grade siyam ang rotating flag. Mula simula ng semester, ito ang unang pagkakataon. Isang simbolo lang naman iyan ng karangalan, parang bulaklak na good kid sa kindergarten, ano bang big deal dyan? Nakangiti kong sabi. Karaniwan, wala lang, pero ito ang unang linggo ni Xi Wenyong bilang bagong class president, tapos nangyari pa to, tingnan mo ang mukha niya, parang mapipiga na sa sobrang sama. Si Li Huangxuan, na hindi gusto si Xi Wenyong, ay medyo natuwa rin ngayon. Ang grade siyam ay isang special class, ang pag-aaral, disiplina, at kalinisan ay laging nangunguna sa buong batch. Ang rotating flag na nakasabit sa sulok ng classroom, hindi pa kailanman nailipat. Dati, noong ako ang class president, at dating head ng discipline committee ng student council, kahit papaano ay mairespeto sa akin ang mga tao. Ngayon, pinalitan si Xi Wenyong bilang class president, nang makipag-usap siya sa mga taga-student council, marami siyang natikmang pait. Walang sinumang nagbigay sa kanya ng respeto. Maraming kaklase sa grade siyam ang may mataas na school spirit, mas pinapahalagahan ang rotating flag. Pagkatapos ng pagpupulong, marami agad ang nag-usap tungkol kay Xi Wenyong. Sabi ko nga, ang ibang tao, kung walang kakayahan, huwag nang umasang gagawa ng maganda. Noong si Zhuang Zigang ang class president, kailan ba tayo nawala ng rotating flag? Walang dahilan, bakit naman biglang sumuko si Zhuang Zigang?
Narinig ni si Iwenyong ang mga salitang ito, pakiramdam niya ay parang nakalunok ng langaw. Bakit sa mata ng lahat, kahit tagadala ng sapatos ni Zhu ang zigang ay hindi siya karapat-dapat? Ika-4 na klase sa umaga, homeroom period. Bukas na ang monthly exam, maraming kailangang ihanda. Pagkatunog pa lang ng bell, umakyat na agad si Wenyong sa platform, hawak ang ruler na parang gavel, malakas na hinampas ang mesa ng guro. Tumahimik kayo, ako ang class president, aayusin ko lang ang tungkol sa seating arrangement sa exam room. Gustong-gusto niyang laging binabanggit ang dalawang salitang class president. Sa ibaba, halos walang pumapansin sa kanya. Ang gumagawa ng assignment, ang nagkukwentuhan, ang natutulog. Nagpatuloy si Wenyong sa pagsasalita ng ilang pangungusap, ngunit natuklasang walang nakikinig, kaya sobrang nagalit at hinampas ng malakas ang mesa ng guro. Nakikinig ba talaga kayo sa akin? Nang asar si Li Huangxuan, ang tagal mo nang nagsasalita, wala namang importanteng sinasabi, sino bang gustong makinig sa iyo? Galit na sinabi ni si Wenyong, dati, hindi ba't ganyan din karami ang sinasabi ni Zhu ang zigang, bakit naman nakikinig ka? Napakasimple, kapag si Zhu ang zigang ang class president, nirerespeto ko siya, kapag ikaw ang class president, hindi kita nirerespeto. Sagot ni Li Huangxuan. Bakit naman? Ano bang kulang ko sa kanya? Kaya niyang manguna sa buong batch, kaya mo ba? Isang pangungusap, isang matinding patama. Ang mukha ni si Wenyong ay minsan berde, minsan puti. Ang inaasam-asam na pwesto ng class president, hindi niya inaasahang hindi pa man lang nag-iinit ang upuan niya, marami ng maliliit na problema ang dumating. Dati, noong ako ang class president, walang nararamdaman ang mga tao. Ngayon, saka lang nila natanto na marami pala akong tahimik na nagawa para sa klase. Lumingon si Lin Mushi, Zhuang Zigang, ang galing mong maging class president, bakit ka naman nag-resign? Bahagya akong tinaasa ng kilay, pagod na, ayoko na. Ang sagot na ito ay masyadong pabalang, kaya hindi nasiyahan si Lin Mushi. Hinding-hindi niya inaasahan na ang katotohanan ay sa mga susunod na araw, baka madalas akong mag-excuse, wala na akong lakas para gampanan ang tungkulin ng class president. Lalo pang dumami ang mga kaklase na nakatuon ang tingin sa akin. Zhu ang zigang, ikaw pa rin ang pinakabagay na maging class president, lahat kami nirerespeto ka. Nga, 2 taon ka ng class president, dapat tapusin mo na yan. Zhu ang zigang, sinusuportahan kita, may problema ka ba? Sabihin mo, tutulungan ka naming lahat. Dati, tinulungan mo kaming lahat, kapag may problema ka, hindi mo pwedeng akuin mag-isa. Sa grade siyam, para akong isang-isang haligi na nagpapatatag. Sa bawat exam, ginagamit ko ang aking husay, para makuha ang unang pwesto sa buong batch, itinataas ang average score ng klase. Napakahusay ko, pero hindi ako kailanman naging mayabang. Kapag may kaklaseng nagtatanong, hindi ako kailanman nagrereklamo, matyaga akong nagpapaliwanag. Bilang class president, pinangunahan ko ang buong klase, sabay-sabay kaming sumali sa sports fest, sabay-sabay naming pinraktis ang palabas, para sa anibersaryo ng paaralan, sabay-sabay kaming gumawa ng bulletin board, laging nakakakuha ng magagandang resulta. Kapag may kaklaseng nahihirapan sa buhay o may sakit, madalas din silang nakakatanggap ng tulong at pag-aalaga mula sa akin. Ang lakas ko, ang pagiging walang malisya ko, minsan ay nagiging dahilan para hindi mapansin ng iba, na isa lang din akong ordinaryong binatilyo, may sarili ring mga lungkot at sakit. Si Li Huangxuan lang at ilang piling kaklase ang nakakaalam, na ang sitwasyon ng pamilya ko, ay mas masahol pa kaysa sa karamihan. Nitong mga nakaraang linggo, ang madalas kong pag-i-excuse at pag-absent, ay nagparamdam sa mga kaklase ko, na siguradong may problema akong kinakaharap. Sa ilalim ng taimtim na tingin ng lahat, dahan-dahan akong tumayo. Tiningnan ang mga pamilyar na mukha ng mga kaklase ko, namuo ang luha sa gilid ng mata ko. Salamat sa pag-aalala nyo, okay lang ako, walang problema. Ang pagre-resign ko bilang class president ay desisyon ko matapos pag-isipang mabuti. Hindi ko kayo masisilbihan hanggang graduation, sobrang pasensya na. Ang bagong class president ay magpapatuloy sa paglilingkod sa klase. Sana suportahan niyo siya at makipagtulungan sa kanya, bigyan niyo rin siya ng konting panahon. Pagdating sa huling bahagi, medyo garalgal na ang boses ko. Pasensya na, mahal kong mga kaklase. Baka hindi ko na kayo makakasama hanggang graduation. Malakas na hinampas ni Li Huangxuan ang mesa. Zhu ang zigang, ano ba talagang problema mo?
Bakit ang hinahina mo na parang babae? Isang kamay ko ang idiniin sa balikat niya. Huwag ka nang magtanong, malalaman mo rin agad. Ang atmosfera sa classroom ay naging napakabigat. Kahit hindi alam ng lahat kung anong nangyayari, malinaw nilang nararamdaman ang kalungkutan ko. Nakatayo si Wenyong sa platform, nahihiya ang mukha. Palagi siyang nakikipagkumpetensya sa akin, hindi niya inaasahang ako pa ang nagsasalita para sa kanya. Marahil dahil din dito, kaya hindi siya magiging kasing galing ko. Ang pananaw at dignidad na ito, malayong malayo. Anong nangyayari? Sa buong building na to, ang klase niyo lang ang pinakamaingay. Lumitaw si Zhang Ziyuan sa pintuan ng classroom, nagsalita ng isang klasikong linya ng mga guro. Zhang, nagkakaroon kami ng class meeting, umaasa kaming si Zhuang Zigang ulit ang magiging class president. Matapang na tumayo si Lin Mushi para magsalita. Pagkasabi pa lang, agad na sinuportahan ng lahat. Nga, Zhang, ayaw naming mag-resign si Zhuang Zigang. Sa buong klase, siya lang ang may pinakamalaking respeto. May problema ba sa bahay si Zhuang Zigang? Kaya naming lahat siyang tulungan. Narinig ni Zhang Ziyuan ang mga bulungan ng mga estudyante, hindi niya maiwasang manikip ang dibdib. Winagayway niya ang kamay, senyas para tumahimik ang lahat. Ang pagre-resign ni Zhuang Zigang ay desisyon niya matapos pag-isipang mabuti, dapat nating respetuhin siya. Kahit hindi na siya ang class president, ang mga nagawa niya para sa klase sa nakalipas na 2 taon, walang sinuman sa atin ang makakalimot. Sa buhay sa hinaharap, sana tulad pa rin ang dati, respetuhin niyo siya at alagaan. Pagkasabi ng mga salitang ito, tumalikod si Zhang Ziyuan at tumakbo palabas ng classroom, pinunasan ang luha. Buti na lang napigilan, hindi umiyak ng malakas sa harap ng buong klase. Nakatayo si Zhang Ziyuan sa hallway, pilit na pinapakalma ang sarili nang tumunog ang telepono sa bulsa niya. Sinagot niya, ang security office ng paaralan ang tumatawag. Zhuang Zigang, sabi ng guard sa duty room, may isang matandang lalaki na naghahanap sa iyo. Matandang lalaki? Nagtaka ako. Narinig ko mahigit 70 taong gulang na, pumunta ka na para tingnan. Sabi ni Zhang Ziyuan. Tumakbo ako ng mabilis papunta sa gate ng paaralan, nang makita kong malinaw ang matandang lalaking nakaupo sa harap ng security room, agad na hindi ko napigilang tumulo ang luha. Mahigit 70 taong gulang na ang matanda, manipis na ang buhok at puti na, puno ng kulubot ang mukha. Nakasuot siya ng asul na damit na estilong Sun Yat-sen, nakasapatos na itim na tela, may bitbit na isang basket na kawayan. Lolo, bakit po kayo napunta rito? Kinikilig na tumayo si Zhuang Jiangwo, Zigang, hindi mapakali si Lolo tungkol sayo, kailangan kong pumunta para tingnan. Si Lolo sa probinsya, para makapunta sa lungsod ng 1 beses, kailangang sumakay ng 3 beses. Hindi siya marunong gumamit ng telepono, tanong lang ng direksyon hanggang sa makarating sa eskwelahan, alam lang niyang ang pangalan ng apo niya ay Zhuang Zigang. Inilagay ng guard ang pangalang Zhuang Zigang sa computer. Nahanap ang class advisor ko na si Zhang Ziyuan, saka lang ako naabisuhan. Mabilis akong lumapit, niyakap ang payat na katawan ni Lolo, umiyak ng walang tigil. Noong ako'y 5 taong gulang, naghiwalay ang mga magulang ko. Dinala ako sa probinsya, nanirahan kasama sina lolo't lola ng kalahating taon. Sa maikling kalahating taon na iyon, ang 2 mabait na matanda ay nagparamdam sa akin ng bihirang init ng pagmamahal ng pamilya. Sa pagitan naming 2, nabuo ang isang malalim na ugnayan. Nang dalhin ako pabalik sa lungsod, alam ni Zhuang Jiangwo ang mahirap kong sitwasyon sa bahay, kaya tuwing winter at summer vacation, pinapauwi niya ako sa probinsya para manirahan sandali. Mahigit 10 taon na, ang pera ko para sa pang-araw-araw na gastusin, karamihan ay galing sa perang kinita niya sa pagsasaka. Siya ang tunay kong tagapag-alaga. Nitong mga nakaraang araw, nalaman ni Zhuang Jiangwo na naglayas ako, sobrang nag-alala kaya hindi makakain at hindi makatulog. Pinilit niya si Zhuang Wenzhao na hanapin ako, pero si Zhuang Wenzhao ay laging pabalang. Walang magawa, determinado siyang pumunta sa lungsod ng 1 beses, gustong makita mismo na ligtas ako. Lolo, pasensya na po, hindi po ako naging maunawain, pinag-alala ko pa po kayo. Hikbi ko. Anak, alam ko, siguradong nagtitiis ka sa bahay, huwag kang matakot, ipagtatanggol ka ni Lolo. Maamong hinaplos ni Zhuang Jiangwo ang likod ko. Naiintindihan niya ang apo niya, mabait ang ugali, matulungin sa iba.
Ang gumawa ng ganitong bagay na rebelde, siguradong sobrang sama na ng loob, tuluyan nang nawalan ng pag-asa sa ama at madrasta. Kaya lang, hindi niya alam na mayroon pang isang masamang balita. Hinding-hindi ko kayang sabihin sa kanya ang katotohanan. Sa sandaling iyon, lumapit din si Zhang Ziyuan, nakita ang dalawang maglolo na magkayakap na umiiyak, naisip ang sakit ko, namula na naman ang gilid ng mata niya. Pinunasan ko ang luha ko, sinabi kay Izu ang Jiangwu, Lolo, ito po ang class advisor ko, si Izhang. Nagmamadaling yumuko si Izu ang Jiangwu kay Zhang Ziyuan, Guro, si Zigang po namin, naabala na po kayo. Nagmamadaling sumagot si Zhang Ziyuan, Lolo, huwag po kayong mag-alala, si Zhuang Zigang po ang pinakamahusay na estudyanteng naturuan ko, sobrang ipinagmamalaki ko po siya. Kinuha ni Izu ang Jiangwu mula sa basket na kawayan ang ilang itlog ng manok, isinilid sa kamay ni Zhang Ziyuan. Zhang, kami pong mga magsasaka, wala pong mamahaling bagay, ito po ay itlog ng manok namin, dalhin niyo po pauwi para tikman. Hindi po pwede, mayroon po kaming patakaran, hindi po kami pwedeng tumanggap ng regalo. Nagmamadaling tumanggi si Zhang Ziyuan. Si Zigang po namin, wala pong ina, ang tatay naman niya, hindi siya pinapansin, sana po tulungan niyo siyang bantayan. Pakiusap ni Izu ang Jiangwu. Lolo, naiintindihan ko po. Hinding-hindi na napigilan ni Zhang Ziyuan, tumalikod para punasan ang mata. Hindi niya kayang isipin, kung malalaman ni Lolo ang malupit na katotohanan iyon, gaano kaya siya kalulungkot. Nakita ng guard sa duty room ang tapat at simpleng matanda, sobrang naantig din hinintay kong kumalma ang emosyon ko. Sinabi kay Zhang Ziyuan, Zhang, dadalhin ko po si Lolo para mananghalian, sa hapon po kung sakaling. Okay lang, sige na. Maamong sabi ni Zhang Ziyuan. Muling nagpasalamat si Izu ang Jiangwu sa lahat, mula kay Zhang Ziyuan hanggang sa mga security personnel, saka lang kami lumabas ng gate ng paaralan. Oras na ng tanghalian, iminungkahi kong kumain kami sa labas, pero ayaw ni Lolo, nang hihinayang sa pera. Napilitan akong sumama sa kanya para bumili ng 2 ampalaya, kasama ang itlog ng manok na dala niya, bumalik sa inuupahang kwarto para gumawa ng ginisang ampalaya na may itlog. Masarap na kumain si Izu ang Jiangwu, walang tigil sa pagpuri sa husay ko sa pagluluto. Lolo, okay lang po ako dito, malapit sa eskwela, sa umaga pwede po akong matulog pa ng konti, huwag niyo na po akong piliting umuwi. Maingat kong sabi. Tiningnan ni Izu ang Jiangwu ang maliit pero maayos na inuupahang kwarto, bumuntong hininga, kapag naiisip kong mag-isa ka lang sa labas, sumasama ang loob ko. Hindi naman po ako mag-isa. Marami po akong kaibigan sa eskwelahan, lahat po sila gusto ako. Pero ang mga kaibigan, sa huli, hindi pa rin pamilya. Gustong-gusto ni Izu ang Jiangwu na pilitin akong umuwi, pero naiintindihan din niya, na sa bahay na iyon, napaka-awkward ng sitwasyon ko. 18 taong gulang na ako, matanda na, may karapatan akong piliin ang buhay na gusto ko. Sabi ng tatay mo, kahapon sinaktan mo si Yuhang, totoo ba yun? Tumango ako, siya po ang unang nang insulto sa akin at sa kaibigan ko. Seryoso ang mukha ni Izu ang Jiangwu, pagkatapos kumain, dadalhin kita pa uwi, linawin natin ang bagay na ito, basta't hindi ka nagkamali, ipagtatanggol kita. Nag-alinlangan ako sandali pero pumayag pa rin. Ayokong si Lolo, na mahigit 70 taong gulang na, ay mag-alala pa dahil sa maliit na bagay na ito. Tungkol naman sa mangyayari pagkatapos ng 3 buwan, pwede lang akong maghintay araw-araw. Ang pagdating naming dalawa sa pintuan ng bahay, ay labis na ikinagulat ni Zhuang Wenzhao. Papa, bakit po kayo napunta rito? Sana nagsabi kayo ng maaga, para nasundo ko po kayo. Naiinis na sinabi ni Izu ang Jiangwu, pinalayas mo na ang apo ko, hindi mo pa ako papayagang tingnan siya. Lumabas si Qin Shulan para sumalubong, ngumiti na parang hindi ngumingiti. Hindi pa oras ng klase sa hapon, nasa bahay din si Zhuang Yuhang. Tiningnan ako ng 2 mag-ina nang may matinding galit. Isinara ang pinto ng kwarto, sumigaw si Zhuang Wenzhao sa akin. Tingnan mo ang ginawa mo, si lolo mo, ganyan nakatanda, kung sakaling may mangyari sa daan, kaya mo bang managot? Sino bang nagsabing sumigaw ka sa apo ko? Gusto kong bisitahin siya, gusto ko. Hinampas ni Zhuang Jiangwu ang coffee table. May mas mataas pa sa mataas, si Zhuang Wenzhao ay napakamaunawain, yumuko ng matagal at hindi nagsalita. Hindi pa rin tapos ang galit ni Zhuang Jiangwu, muling nagtanong, sinaktan mo na ba si Zigang?
Anak mo siya, paano mo nagawang saktan siya? Saka, wag saktan ang mukha. Nagpaliwanag si Zhuang Wenzhao, ako po ang tatay niya, may obligasyon po akong turuan siya. Tingnan mo nga kung mukha ka bang tatay, ano bang karapatan mong turuan siya? Determinado si Zhuang Jiangwo na ipagtanggol ako. Muling natahimik si Zhuang Wenzhao. Sa gilid, sinabi ni Qin Shulan, Papa, dapat po patas kayo, si Yuhang din po ay apo nyo, sinampal siya ni Zhuang Zigang, paano po yun? Sabi ni Zhuang Yuhang, nga, itong walang kwentang to, nitong mga nakaraang araw na sisiraan na ng bait. Tumahimik ka, kuya mo siya. Namula ang mukha ni Zhuang Jiangwo. Hindi niya maintindihan, ang dalawang ito, paano nila nasirang ganito ang anak nila. Saan ka nakakita ng kapatid na tinatawag ang kuya niya na walang kwenta? Ang nangyari sa tindahan ng noodles kahapon, narinig lang ni Zhuang Wenzhao ang isang panig na kwento mula kay Zhuang Yuhang. Siyempre, hindi sasabihin ni Zhuang Yuhang na siya ang unang nang away, kundi puro paninira sa akin. Sa bibig niya, ako ay napakasama, kasalanan ko lahat. Papa, paano man, sinaktan ni Zhuang Zigang si Yuhang, yun ang totoo, kailangan niyang humingi ng tawad kay Yuhang, hindi po pwedeng palagi niyo na lang siyang kinakampihan. Sabi ni Zhuang Wenzhao kay Zhuang Jiangwo. Kumunot ang noo ni Zhuang Jiangwo, sobrang hindi nasiyahan na tinitigan ang anak. Sa bibig niya, ako ay si Zhuang Zigang, samantalang si Zhuang Yuhang naman ay si Yuhang. Ang maliit na pagkakaibang ito lang, ay sapat na para mahulaan kung gaano ako kasakal sa bahay na ito. Sa gilid, nagsusulsol si Qin Shulan. Ngayon nangahas ng saktan ang kapatid, ilang araw pa, mangangahas ng saktan ang mga magulang, tapos hindi ba't gusto ng saktan pati si Lolo. Masama ang ugali, nagbabasa ng maraming libro, sa hinaharap mas malaki lang ang pinsalang idudulot sa lipunan. Habang hindi pa siya nakakagawa ng mas malaking pagkakamali, kailangang disiplinahin ng mahigpit. Nakita ang masamang mukha niya, hindi na pinansin ni Zhuang Jiangwo, kundi tumingin sa akin. Zigang, sabihin mo kay Lolo, bakit mo sinaktan si Yuhang? Sinulyapan ko si Zhuang Yuhang, dahil dapat lang siyang masaktan. Walang kwenta, gusto mo bang mamatay? Malakas na sumigaw si Zhuang Yuhang. Ngayon, may mga magulang siyang sumusuporta sa kanya, wala siyang kinatatakutan. Si Zhuang Jiangwo na ito, 1 taon, hindi niya nakikita ng ilang beses, sa mata niya, isa lang siyang matandang ulyanin. Papa, tingnan niyo po ang ugali ni Zhuang Zigang, may kahit katiting ba siyang pagsisisi. Malakas na huminga si Qin Shulan. Hayop, nagkamali na nga, mayabang pa rin, talagang hindi mo na ako nirerespeto. Tinuro ni Zhuang Wenzhao ang ilong ko at sumigaw. Galit na sinabi ni Zhuang Jiangwo, hindi pa nga malinaw ang nangyari, bakit kayo palaging naninisi kay Zigang? Nang iinis na sinabi ni Qin Shulan, ang matandang ito, kailangan talagang kampihan siya, kung gayon, wala na akong magagawa, kawawa naman kaming mag-ina, inaapi niyo. Si Zhuang Wenzhao, sa matandang ama, ay may kaunti pang respeto, matyagang nagpaliwanag. Papa, ang nangyari kahapon, maraming kapitbahay ang nakakita. Si Zhuang Zigang, hindi nag-aaral ng maayos, nakikipag-date pa sa isang hindi disenteng babae. Tapos nahuli ni Yuhang, kaya nahiya siya at nanakit, sobrang sama talaga ng ugali. Nanlaki ang mga mata ko, biglang tumaas ang boses ko, sino po ang sinasabi niyong hindi disenteng babae? Ano? Natigilan si Zhuang Wenzhao. Hindi disenteng babae, yun ang paglalarawan ni Zhuang Yuhang kay Suyudi. Narinig ito ni Zhuang Wenzhao at inulit lang, hindi niya inaasahang ganito kalaki ang reaksyon ko. Bata pa, hindi nag-aaral ng maayos, nakikipaglandian pa sa mga babae, sa hinaharap baka kung anong masasamang bagay ang gawin. Patuloy pa ring nagsusulsol si Qin Shulan. Ang pangungusap na ito ay sobrang labis na. Ang tinatawag na masasamang bagay, hindi na kailangang sabihin ng malinaw, lahat na iintindihan. Mahigpit kong kinuyom ang 2 kamao ko, gustong-gusto kong sumugod, sampalin ng malakas ang babaeng ito. Kasabay nito, sobrang nahihiya ako kay Xiao Hudi, dahil sa akin, naapektuhan siya, siniraan ng ganito. Sa wakas ay naintindihan ni Zhuang Jiangwo kung bakit ako naglayas. Kung siya man, na naninirahan sa ganoong pamilya, ay makakaramdam din ng pagkakasakal. Mahigit 10 taon na, gaano kaya karaming katahimikan at paninisi ang tiniis ko. Pag-iisip nito, lalo siyang nasaktan. Sinulyapan ko si Zhuang Wenzhao, Papa, ang nangyari kahapon, talagang inalam niyo po ba? Nanumpa si Zhuang Wenzhao, syempre, maraming tao ang nakakita,
sinampal mo si Yuhang sa harap ng maraming tao. Hindi niyo po inalam. Malungkot akong umiling sa kaibuturan ng puso niyo, matagal nang nakatakda, na si Zhuang Yuhang lang ang mahal niyong anak, samantalang ako, kahit anong gawin ko, mali pa rin. Sinungaling, palagi akong patas sa inyong dalawa. Matigas na sinabi ni Zhuang Wenzhao. Subukan niyong hawakan ang konsensya niyo, ang sinasabi niyo, kayo mismo naniniwala ba? Malamig akong ngumiti. Sa harap ng malamig kong tingin, nahiya si Zhuang Wenzhao. Gaano man siya katigas ang ulo, gaano man siya kagaling magpaliwanag, hindi niya maitatago ang katotohanan ng iba ang trato niya sa dalawang anak. Kung talagang gusto niyong malaman ang katotohanan, dapat alam niyong ang tindahan ng noodles na iyon, may kith. Biglang naging kalmado ang boses ko. Narinig ito ni Zhuang Wenzhao, nanigas ang mukha niya. Ang tingin ni Zhuang Yuhang, unti-unting naging hindi mapakali. Ang tingin ko ay napunta sa mukha ni Qin Shulan. Tiyakin, gusto niyo bang tingnan sandali ang astig kong itsura habang sinasaktan ang anak niyo? Pagkasabi noon, kinuha ko ang telepono ko, nag-play ng isang video. Kahapon, nang magbayad ako, matagal akong bumalik. Yun pala, humingi ako sa may-ari ng tindahan ng kopya ng footage. Naiintindihan ko ang ugali ni Zhuang Yuhang, kung hindi ko ihaharap sa kanya ang ebidensya, hinding-hindi niya aaminin ang pagkakamali niya. Walang kwenta, noong araw na iyon hindi ko alam kung anong maling gamot ang ininom mo, at naglakas loob kang saktan ako. Sino ka ba ha? Kerida ka ba ng walang kwentang to? Sumama ka sa walang kwentang to, mukhang hindi ka rin naman disenteng babae, di ba? Ang mga mayabang na salita ni Zhuang Yuhang ay lumabas mula sa speaker ng telepono. Sa maikling 2 minuto, hindi ko alam kung ilang beses niya akong tinawag na walang kwenta. Hindi ko na napigilan kaya sinampal ko siya. Galit na sinabi ni Zhuang Jiangwu, ang galing mong manakit, kung si Zigang hindi pa nanakit, lalaki pa ba siya? Hindi makasagot si Zhuang Wenzhao. Gaano man siya kakampi, kitang-kita naman na si Zhuang Yuhang ay paulit-ulit na nang aasar, sadyang naghahanap ng sakit. Napanganga si Qin Shulan, hindi makahanap ng mas magandang dahilan, kaya pansamantala lang siyang natahimik. Iniisip niya, si Zhuang Zigang, baka talagang may utak, nagawa pa niyang itago ang video. Kung sa hinaharap mag-aagawan ng ari-arian, baka hindi kalaban sa kanya si Zhuang Yuhang. Zhuang Wenzhao, ngayon malinaw na sayo, sa 2 anak mo, sino ba talaga ang kulang sa disiplina? Seryosong sabi ni Zhuang Jiangwu. Papa, abala po ako sa trabaho. Hindi ko po agad naintindihan ang nangyari. Si Yuhang, bata pa po siya, hindi naman po niya sinasadya. Nahihiyang nagpaliwanag si Zhuang Wenzhao. Tinawag niya ang kuya niya na walang kwenta, hindi pa ba sinasadya yun? Sobrang nagalit si Zhuang Jiangwu. Nakita ni Zhuang Wenzhao ang sitwasyon, kinampihan pa rin si Zhuang Yuhang, talagang hindi na masabi. Winagayway niya ang kamay, Yuhang, lumapit ka rito, humingi ka ng tawad kay Zhuang Zigang, tapos na ang usapang ito. Sinaktan niya ako, bakit ako ang kailangang humingi ng tawad? Matigas pa rin ang ulo ni Zhuang Yuhang, ayaw talagang aminin ang pagkakamali. Hindi ko kailangan ng sinumang humingi ng tawad. Pabalang akong umiling. Ano bang silbi ng paghingi ng tawad? Hindi naman makakain, hindi rin maisusuot. Kapag hindi na kayang protektahan ng salita ang dignidad mo, ang kamao ang huling sandata. Sa harap ni Zhuang Jiangwu, ayoko nang makipagtalo pa, para hindi siya malungkot. Lolo, ayoko pong manatili rito, tara na po. Determinado si Zhuang Jiangwu na tumango. Sige, tara na, ang bahay na ito, hindi na kailangang bumalik pa. Pagkasabi noon, sinamaan niya ng tingin si Zhuang Wenzhao. Inalalayan ko si Zhuang Jiangwu, hindi lumingon at lumabas. Papa, baka ihatid ko na po kayo pa uwi. Nahihiya ang mukha ni Zhuang Wenzhao. Hindi na kailangan, kung marami kang libreng oras, bawasan mo na ang pagsusugal, mas pagtuunan mo ng pansin ang pagtuturo sa mga anak mo. Matigas na lumayo si Zhuang Jiangwu. Lumayo na kaming 2, naiwan lang ang isang pamilya ng 3 na tulala. Sobrang nakakasakal ang atmosfera. Papa, nakakainis lang kasi yung walang kwentang iyon. Galit pa rin si Zhuang Yuhang. Sinampal siya ni Zhuang Wenzhao, tumahimik ka, kuya mo siya. Paglabas ng bahay, puno ng hiya si Lolo na sinabi sa akin, Zigang, hindi ka naalagaan ng maayos ni Lolo, pinagdusahan mo ang maraming sama ng loob. Umiling ako, Lolo, okay lang po ako, ngayon po lumipat na ako mag-isa, sobrang malaya po ako.
Tiningnan ko ang matandang may puting buhok, nanikip ang dibdib ko. Sina lolo't lola sa probinsya, nagtatrabaho ng husto, tinitipid ang bawat sentimos para mapag-aral ako. Ang malalim na utang na loob na ito, wala na akong pagkakataong makabayad. Biglang humiti si Lolo, Zigang, yung batang babaeng kumakain kasama mo sa video, girlfriend mo ba talaga yun? Namula ang mukha ko, hindi po, mabuting kaibigan ko po siya, ang pangalan niya po ay Xiao Hudi. Xiao Hudi. Ang cute naman ng pangalan. Tiningnan ni Lolo ang mukha ko, nahulaan agad ang iniisip ng binatilyo. Sa mata ng mga nakatatanda, ang pag-ibigan ng mga kabataan, mas maluwag pa nga ang tingin nila. Paano ba naman, dati sa probinsya, 17, 18 taong gulang na nag-aasawa ay napakarami. Matanda na ako, sa edad na ito, may babaeng gusto, normal lang din naman. 3 buwan na lang, wala na akong karapatang manligaw sa babaeng gusto ko. Pagdaan sa isang tindahan ng telepono, hinila ko ang kamay ni Lolo. Lolo, bibili po ako ng telepono para sa inyo, para mas madali po tayong makipag-ugnayan. Nag-isip sandali si Lolo, tapos tumango, sige. Ang pagbili ng cellphone, dati, ilang beses na ring pinayuhan ng iba. Ngunit ayaw ni Lolo na magbayad ng buwanang bayarin, sinabing sapat na ang teleponong dili niya sa bahay. Pagkatapos ng pangyayaring ito, sa wakas ay naisip na rin niya. Ang makipag-ugnayan sa akin anumang oras, para hindi na mag-alala pa. Pagpasok sa tindahan, sa tulong ng salesperson, pumili kami ng pinakamurang brick phone. Malaki ang screen, malaki ang keyboard, malakas din ang tunog. Sa huli, kasama na ang bayad sa gift card, mahigit 200 yuan lang. Gustong magbayad si Lolo, pero ayaw ko, inagaw ko at nag-scan ng code para magbayad. Kahit na ang pera ko, karamihan ay galing din kay Lolo, ngunit sa nalalabing hindi gaanong katagal na panahon, ang pagkakataon kong makabawi ay talagang hindi na marami pa. Nakaupo sa mahabang upuan sa harap ng tindahan ng telepono, tinuruan ko si Lolo kung paano gumamit ng telepono. Inilagay ko ang numero ko sa contacts, pindutin ang menu button sa itaas na kanan para buksan. Pagkatapos, pindutin ang berdeng call button para makatawag na. 2 hakbang lang lahat, napakadaling tandaan. Dati, tinuruan niya akong gumamit ng chopsticks, kung paano itali ang sintas ng sapatos. Ngayon matanda na siya, ako naman ang nagtuturo sa kanya kung paano gumamit ng telepono. Natatakot si Lolo na maabala ang pag-aaral ko, kaya gusto na niyang umuwi sa probinsya. Inihatid ko siya sa hintuan ng bus para maghintay. Zigang, 3 buwan pa, bakasyon mo na sa tag-araw, di ba? Nakangiting tanong ni Lolo. 3 buwan. Nagulat ako. Sa panahong ito, napakasensitibo ko. Hindi alam ni Lolo ang iniisip ko, nagpatuloy siya. Si Lola mo, nag-aalaga ng maraming manok, laging bumubulong na kapag bakasyon mo na sa tag-araw. Malaki na ang mga manok, lulutuin niya ng sabaw para sa iyo. Narinig ko ang pangungusap na ito, namula na naman ang mata ko. Kung malalaman ni na Lolo't Lola, yung batang si Xiao Hudi, kung talagang gusto mo siya, dapat ang lalaki ang mauna. Kapag bakasyon sa tag-araw, dalhin mo siya pauwi sa probinsya, para mapasaya mo si Lola mo. Ang matandang katawan kong ito, gusto ko pang mabuhay para makita kang mag-asawa, makakarga ng apo sa tuhod. Bawat malambing na salita niya, ay parang isang kutsilyo, na tumutusok sa puso ko. Tinakpan ko ang bibig ko, pilit na pinipigilan ang pag-iyak. Nakita ito ni Lolo, akala niya ayaw kong mahiwalay sa kanya, kaya muli siyang nang aliw. Ang batang ito, hindi naman sa hindi na magkikita pa. Sa wakas, dumating na rin ang boss. Puno ng luha ang mata ko. Lolo, kayo po ni Lola, kailangan niyo pong alagaan ang sarili niyo. Nakangiti si Lolo ng maamo, sige na, 3 buwan pa, bakasyon na sa tag-araw, umuwi ka ng maaga ha. Malayo na ang bus, pero matagal pa rin akong nakaupo sa hintuan. Sa isip ko, puro imahe ni na Lolo't Lola na nalalaman ang masamang balita, umiiyak ng husto. Masyadong malupit yun. Pasensya na, sobrang pasensya na. Tulala akong naglakad papunta sa eskwelahan, pagdaan sa security room, bigla akong may naalala. Lumapit ako para tanungin ang guard na nakaduty, Tiyo, kaninang umaga po noong dumating si Lolo, kaya niyo po bang mahanap ang klase ko base sa pangalan ko? Tumango ang guard, sa computer system may impormasyon ng bawat estudyante. Kung gayon, pwede niyo po ba akong tulungang hanapin ang isang tao? Ang pangalan niya po ay Suyudi. Pakiusap ko. Tumango ang guard, lumingon para mag-operate ng computer.
Ilang sandali pa, lumitaw sa screen ang 4 na malalaking salita. Walang nahanap na tao. Agad akong nanlaki ang mata, hindi makapaniwala. Bakit naman ganito? Pagkatapos magpasalamat sa guard, umalis ako sa duty room, naglakad papunta sa classroom. Sa daan, puno ng tanong ang isip ko, sa huli ay pilit na gumawa ng isang makatuwirang paliwanag. Siguro 2 ang pangalan niya. Tulad ni Li Huangxuan, narinig kong noong bata pa siya, ang pangalan niya ay Li Chao. Pagkatapos nakita niyang masyadong karaniwan ang pangalan, mahigit 10 taong gulang na sakalang pinalitan. Hanggang ngayon, tinatawag pa rin siya ng mga lolo't lola niya sa bahay na Chow Chow. Si Suyudi, siguradong pangalan din niya noong bata pa, ngayon pinalitan na. Siguradong ganoon. Kung hindi, ano pa bang makatuwirang paliwanag? Pagbalik ko sa classroom, nagsimula na ang unang klase sa hapon. Maaga pa lang ay kinausap na ni Zhang Ziyuan ang mga subject teachers. Sinabing nitong mga nakaraang araw may problema sa bahay ko, hindi na nagtanong pa ang class advisor, pinaupo na agad ako. Anak, saan ka na naman nagpunta? Pabulong na tanong ni Li Huangxuan. Dumating si lolo ko mula sa probinsya. Maikli kong sagot. Siksiyaw hudi mo, hinanap ka, pero wala ka roon, halos mamatay na sa inggit ang mga lalaki sa klase natin. Huwag nang sabihin pa ang ibang lalaki, kahit si Li Huangxuan na nagsasalita, namumula na rin ang mata. Ang maalala ng isang napakagandang babae, talagang isang masayang bagay. Kinuha ko ang telepono ko, sa ilalim ng desk nag-type, bakit mo ako hinahanap? Bakit hindi ka tumawag? Mabilis na nag-vibrate ang telepono, nakatanggap ng isang bagong mensahe, mula kay Xiao Hudi. Walang espesyal na dahilan, gusto lang kitang makita sandali. Agad akong sumagot, pagkatapos ng klase, magkita tayo sa flower bed ha? Xiao Hudi, Seije. Pagkatunog pa lang ng bell para sa uwian, agad akong tumakbo palabas ng classroom. Natigilan ng class advisor, hindi ko pa nga sinabing uwian na, balak ko pa sanang pahabain ng 2 minuto. Sa tabi ng flower bed na puno ng evening primrose at wisteria, nakaupo roon ang babaeng magpakailanman walang bahid ng alikabok. Ang bulaklak ng peach sa sentido niya, parang isang rosas na ulap. Nakita ko ni Suyudi, agad siyang tumayo, iniabot sa akin ang isang baso ng ice cream. Lalo akong nagtaka. Ang grade siyam ko ay nasa 2 palapag, sinabi ni Suyudi na ang klase niya ay nasa 5 palapag. Pagkatunog pa lang ng bell, lumabas na ako, saan naman siya nakakuha ng oras para bumili ng ice cream. Tanga, bilisan mo, kainin mo na, matutunaw na yan. Xiao Hudi, mayroon ka bang hindi masabi sa akin? Sa harap ng tanong ko, hindi direktang sumagot si Suyudi. Pinalaki niya ang kanyang magagandang almond eyes, tinitigan ako sa mata, umamin ka, mayroon ka rin bang sikretong itinatago sa akin? Kinabahan ako, nagmamadaling umiwas sa tingin niya. Mayroon akong isang napakalaking bagay na hindi ko kayang sabihin kay Xiao Hudi. Wala na akong kinabukasan. Ang nahihiya kong itsura ay nagpatawa ng malakas kay Suyudi. Ano bang kinatatakutan mo? Hindi naman kita pinipilit na sabihin, bawat tao naman may sikretong itinatago, kung ayaw mong sabihin, wag na. Tumingala ako, malayang umiti, puno ng pasasalamat kay Xiao Hudi. Bawat tao may sikreto, hindi naman kailangang sabihin. Kung ayaw niyang sabihin, hindi ko na siya pipilitin pa. Kapag gusto na niyang sabihin, natural na sasabihin niya sa akin. Kahit na peke ang pangalang Suyudi, pero ang tao niya ay totoo, buhay na nakatayo sa harap ko. Basta't magrespetuhan lang kami, i-enjoy ang kasalukuyan, sapat na. Kaming dalawa ay kumakain ng ice cream habang nagkukwentuhan ng kung ano-ano. Walang tigil sa pagsasalita si Xiao Hudi, ikinukwento ang mga joke na hindi ko alam kung saan niya nabasa. Tulad pa rin ng dati, kalagitnaan pa lang ng kwento, siya mismo ang natatawa na halos hindi na makahinga. Tahimik ko siyang pinagmamasdan, hindi ko namamalayang bahagyang umiti ang gilid ng bibig ko. Ang babaeng ito, karamihan ng oras, ay ganoon kasayahin, parang walang problema. Kasabay nito, napaka-emosyonal din, dahil lang sa pagkamatay ng isang pusang kalye, umiyak ng husto, nakakaawa tingnan. Kapag kasama ko siya, pansamantala kong nakakalimutan ang mga sakit ng buhay. Siya ay parang pulot, parang dinlason. Bigla, ilang lalaki ang sumugod, umupo sa tabi ng flower bed. Zhu ang sigang, malapit na ang exam, pero may oras ka pa palang mag-relax, nagtatago rito para kumain ng ice cream kasama ang babae. Ang nagsalita ay si Deng Haijun, grade 15,
laging nangunguna sa klase sa resulta. Kasama niya, puro mga honor students ng ibang klase. Ngunit dahil sa aking pambihirang husay, kaya sa bawat exam, sila ay nagpapalitan lang sa pangalawang pwesto. Ako ay parang isang tsuunibyo na binatilyo sa mundo ng laro, nakatayo sa tuktok ng bundok at sumisigaw pababa. Sige lang, mga kaibigan, pag-agawan niyo na ang pangalawang pwesto, binabati ko kayo. Sa mga internal exams ng paaralan, ginagawa nila ang lahat, gustong talunin ako, tikman ang pakiramdam ng manguna. Ngunit kapag kinakatawan ang paaralan sa mga kompetisyon sa labas, madalas kaming magkakampi, sa ilalim ng pamumuno ko, nagkakaisa kami, nagdadala ng karangalan sa paaralan. Kaya ang relasyon namin, medyo parang magkaaway na magkaibigan. Hi Jun, narinig kong gusto mo raw manguna sa buong batch ha? Sinadya kong mang-asar. Sinungaling, kaming lahat dito, sino bang ayaw manguna sa buong batch? Galit na sinabi ni Deng Haijun. Bago ang bawat exam, sobrang ganado sila, gustong talunin ako. Ngunit paglabas ng resulta, lahat sila parang mga tandang na natalo sa sabong. Ang taong ito, masyadong pambihira. Nag-isip ako, nakangiting sinabi, maganda naman ang relasyon natin, baka bigyan ko na lang kayo ng pagkakataon, bukas hindi na ako mag-i-exam, hindi mag-i-exam. Kaya mo ba? Nagtaka si Deng Haijun. Nitong mga nakaraang araw, medyo naglalaro ako, ayoko nang mag-exam. Sinadya kong mang-asar. Nagkatinginan ang ilang honor students, komplikado ang tingin. Sa tono mo, parang pinamimigay mo lang sa amin. Gusto kong talunin ka ng patas, hindi yung tatakbuhan mo lang ako. Sa totoo lang, hindi ako kailanman naniwala na hindi ka kayang talunin bago mag-graduate, siguradong tatalunin kita ng isang beses. Sa pagitan ng mga honor students na ito, mayroong isang pagkakaintindihan. Nitong mga nakaraang araw, narinig din nila na parang may problema ako, konting kibot lang, nag-i-excuse na. Kaya nagkasundo silang sadyaing hanapin ako para maibalik ang sigla ko, makipagkumpetensya ng patas. Sa gilid, naintindihan ni Suyudi ang ibig sabihin, sumingit siya, Juang Zigang, ang galing mo ba talaga sa resulta? Malakas akong tumawa, sa totoo lang, hindi naman masyadong magaling dahil lang sa mga kasama kong ito na nag-aangat sa akin. Nahihiya ang mukha ng grupo ni Deng Haijun, sino bang sinasabi mo ha? Hindi mo ba narinig ang kasabihang huwag saktan ang mukha? Tinapik ako ni Suyudi sa balikat, bakit naman hindi ka mag-i-exam? Mag-exam ka para sa akin ng maayos, talunin mo silang lahat. Sino ka ba? Ang laki naman ng bibig mo. Sinamaan ng tingin ni Deng Haijun si Suyudi. Ang honor student na ito, medyo may problema sa utak, sa mata niya, walang pagkakaiba ang babae, maganda man o pangit. Kapag kasama ko ang babae, halatang naliligaw na ako ng landas. Dati ako, sa totoo lang, napaka-humble. Sa tuwing manguna ako sa exam, sinasabi ko sa kanila na swerte lang, hinihikayat silang magpatuloy sa pagsisikap. Ngayon, iba na, oras na para ilabas ang tunay na kulay. Tiningnan ko si Suyudi, talaga bang umaasa kang mangunguna ako sa exam? Tumango si Suyudi, syempre. Kung mangunguna ako sa exam, pwede mo bang pagbigyan ang isang hiling ko? Kung hindi naman masyadong labis, pwedeng pag-isipan. Narinig ko ito, unti-unting naging matalim ang tingin ko. Isang ngiti ang sumilay sa gilid ng bibig ko. Tumayo ako, sinulyapan ang grupo ni Deng Haijun na nakaupo sa flower bed. Pasensya na sa prangka kong sasabihin, sa mata ko, kayong lahat na nakaupo rito, ay puro basura. Malalakas na salita, sobrang mayabang. Narinig ito ni Xiao Hudi, hindi napigil ang yumakap sa tiyan at tumawa ng malakas. Namula ang mukha ng grupo ni Deng Haijun, gustong-gusto nilang sumugod at pagpira-pirasuhin ako. Medyo minamaliit mo na kami niyan. Kung hindi ko ibabagsak ang batang to sa lupa at kuskusin, mahirap mawala ang galit ko. Nasaan na ang kutsilyo kong 40 metro, gusto ko siyang katayin ng buhay. Nakita ang galit na itsura ng ilang tao, natawa rin ako. Tinapik ko ang balikat ni Deng Haijun, hindi ba't gusto niyong makipagkumpetensya ng patas? Hindi ako magpapatalo. Sinuntok ako ni Deng Haijun, huwag ka munang tumawa, nitong buwan na to, araw-araw akong nagpupuyat para mag-aral. Ang bell para sa klase, sakto namang tumunog. Kami ni Suyudi ay sabay na umakyat ng hagdan, naghiwalay sa kanto ng ikalawang palapag. Tanga, galingan mo ha. Ikaw din sumunod ang grupo ni Deng Haijun, narinig ang tawag sa akin ni Suyudi, muling natahimik. Kung siya pa ay tanga, ano na lang kami?
Natapos ang huling klase sa hapon dahil kailangang ayusin ang exam room, kaya medyo huli ang uwian kaysa karaniwan. Tiningnan ko ang relo, mahigit 6:30 na. Hindi ko napigilang mag-text kay Xiao Hudi, nakasakay ka na ba? Mabilis na sumagot si Xiao Hudi, bukas na lang ulit. Wala naman akong gagawin kaya pumunta muna ako para tingnan ang exam room. Bawat exam room ay may 30 upuan, sa itaas na kanang sulok ng mesa nakadikit ang pangalan at exam number ng estudyante. Inayos ng paaralan ang exam room base sa bilang ng stroke ng apelyido ng estudyante. Ang mga estudyanteng nauna at sumusunod sa akin ay parehong apelyidong Zhuang. Nagbilang ako, ang Zhuang ay 6 na stroke, ang Su ay 7 stroke. Ang exam room ni Suyudi, siguro hindi malayo sa exam room ko. Pumunta ako para hanapin sa ilang classroom sa likod. Mabilis kong nahanap ang exam room ng mga estudyanteng apelyidong Su. Mula umpisa hanggang huli, paulit-ulit kong sinuri. Wala talagang estudyanteng nagngangalang Suyudi. Nakatayo ako sa exam room, natulala ng ilang minuto. Mula nang makilala ko si Suyudi hanggang ngayon, bawat imahe ay bumalik sa isipan ko. Ang mga hindi makatuwirang punto ay lalong dumadami. Xiao Hudi, ano ba talagang itinatago mo sa akin? Paglabas ng paaralan, pumunta ako sa food street para humanap ng pagkain. Sa malayo nakita ko ang maliit na tindahan ng French fries na iyon. Ito ang unang pagkain na sabay naming kinain ni Suyudi noong unang araw naming magkakilala. Ang tawag na Xiao Hudi na ito ay unang narinig mula sa bibig ng Ale na nagtitinda ng fries. Ale, isang order po ng fries, damihan po ng paminta. Lumapit ako ng ilang hakbang. Abala ang kamay ng Ale, nakangiting tumango, parang naaalala pa niya ako. Nagkunwari akong walang pakialam na nagtanong, Ale, paano niyo po nakilala si Xiao Hudi? Nag-isip sandali ang Ale tapos sinabi, dati, madalas siyang bumibili ng fries, laging madaldal, napaka-cute na bata, kaya malalim ang impresyon ko sa kanya. Kung gayon, kailan po kayo unang nagkita? Mga 3 buwan na ang nakalipas siguro. Huminto ako roon, hindi na nagtanong pa. Kung hindi, baka magkamali ng intindi ang Ale, akalain pang isa akong hindi disenteng stalker. Pagkatapos kumain ng sobrang anghang na French fries, hawak ang isang baso ng malamig na Coca-Cola, aksidente akong nakasalubong ng 2 kakilala. Si Lin Moshi at si Xi Wenyong. Zhuang Zigang, bukas medyo kinakabahan ako sa exam, kaya niyaya ko si Xi Wenyong na kumain ng barbecue. Wala kaming relasyon, huwag kang magkamali ng intindi. Unang nagsalita si Lin Moshi. Tulala ang mukha ko, kung kumakain kayo, kumain lang kayo, bakit niyo pa ipinapaliwanag sa akin? Kumunot ang noo ni Lin Moshi, nakikita mo akong kasama si Xi Wenyong, wala ka bang kahit katiting na pakialam? Wala akong pakialam, magkaklase lang naman kayong kumakain, normal lang yun. Nakangiti kong sabi. Nanggigigil sa galit si Lin Moshi, na mula ang maliit niyang mukha. Ang galing mo Zhuang Zigang, dati hindi ba't sinabi mong gusto mo ako? Ngayon kasama ko ang ibang lalaki, wala ka man lang kahit katiting na selos. Lahat ng lalaki ay walang kwenta, walang sinumang mabuti. Zhuang Zigang, baka gusto mong sumabay na lang kumain. Mausisang tanong ni Xi Wenyong. Paano ba naman, kahapon sa homeroom period, nagsalita ako para sa kanya, kaya hindi na rin siya masyadong mayabang ngayon. Sige na nga, wala naman akong gagawin pag-uwi. Agad akong pumayag. Xi Wenyong. Nagpakipot lang ako, talagang hindi mo itinuturing na estranghero ang sarili mo ha. Gustong-gusto niyang sampalin ang sarili niya ng 2 beses, bakit pa kasi nagtanong? Hirap nang ang makipag-date kay Lin Moshi, ngayon naman naging third wheel pa, dagdag pa sa gastos, talagang walang magawa. Pumunta sila sa barbecue restaurant, yun din ang restaurant na pinuntahan namin ni Suyudi noon. Nakita ko ang beer sa display cabinet, hindi ko maiwasang ngumiti. Ang barbecue ay self-service. Pagkaupo pa lang ni Xi Wenyong, nagsimula na siyang mag-asikaso, nagpapahid ng mantika, nag-iihaw ng karne, naghahalo ng sarsa, at iba pa. Si Lin Moshi, tulad pa rin ng dati, isang prinsesang mataas ang tingin sa sarili, naghihintay lang na enjoy ang masarap na pagkain. Tinatamad din akong kumilos, parang isang amo, ginagamit ang stick ng kawayan para tusukin ang patatas. Pwede bang huwag ka nang kumain ng patatas? Hindi ba't sayang lang yan sa pera ko? Sinamaan ako ng tingin ni Xi Wenyong. Ang self-service barbecue ay binabayaran per head, kung kakain ako ng patatas para mabusog, hindi sulit. Wala akong pakialam, masarap pa rin akong kumakain.
Naiinis si Lin Mushi sa puso niya, halatang noong nakaraang beses kasama ko siya, inasikaso ko siya ng husto. Hindi pa gaanong katagal, naging malamig na ang trato niya sa akin. Siguradong dahil sa tabi niya, may mas magandang babae. Luto na ang unang batch ng karne, kusa nang nagsimulang magbalat ng hipon si Wenyong para kay Lin Mushi. Nakangiti kong sinabi, ang galing mong magbalat ng hipon, tulungan mo na rin akong magbalat ng dalawa. Hindi ka ba marunong magbalat? Pabulong na sabi ni Xi Wenyong. Tinatamad akong maghugas ng kamay, mabait ka naman, isabay mo na lang, di ba? Pabalang kong sabi. Halos hindi na makahinga sa galit si Xi Wenyong, ikaw ang mabait, buong pamilya mo mabait. Malakas na tumawa si Lin Mushi. Nakakatawa pa rin ang makita si Xi Wenyong na inaapi ko. Zhuang Zigang, yung babaeng naghanap sa'yo sa labas ng classroom noon, girlfriend mo ba iyon? Matagal lang nag-aalangan si Lin Mushi, saka lang niya naitanong ito. Umiling ako, hindi, noong nakaraang linggo lang kami nagkakilala. Narinig ang sagot na ito, gumaan ang pakiramdam ni Lin Mushi. Nitong mga nakaraang araw, lalo niyang naaalala ang mga magagandang bagay tungkol sa akin, natatakot siyang maagaw ako ng iba. Nagtanong ulit siya, kung gayon, saang klase siya? Diretso kong sinabi, sa totoo lang, hindi ko rin alam, sabi niya grade 23 daw siya. Alam naman ng lahat, 22 klase lang ang buong batch. Kaya siguradong kasinungalingan ito. Imposible naman, kung may ganyang kagandang babae sa batch natin, bakit walang nakakaalam? Sumali si Xi Wenyong sa usapan. Nagsiselo si Lin Mushi, nagtanong, ganoon kaganda, gaano ba kaganda? Nagmamadaling nagpakita ng takot si Xi Wenyong, syempre, kumpara kay Mushi, medyo kulang pa rin siya. Ang mga duda nila, dati ko na ring naisip. Sa katauhan ni Xiao Hudi, mula umpisa hanggang huli, laging may isang misteryosong kulay. Habang kumakain, karamihan ng oras ay si Lin Mushi ang nakikipag-usap sa akin. Napaka-generous ko rin, ibinahagi ko sa kanila ang ilang tips sa exam. Si Xi Wenyong naman, buong oras parang isang waiter, nagbabantay sa ihawan, siya mismo halos hindi nakakain. Tinapunan ko siya ng isang tingin ng pakikiramay. Tingnan mo, naaalala ko tuloy ang sarili ko dati. Ang mga sip-sip talagang walang karapatang pantao. Busog na ako, sa gabi hindi pwedeng kumain ng marami, kung hindi tataba ako. Ibinaba ni Lin Mushi ang chopsticks. Malapit na rin akong matapos, busog na rin naman ako sa patatas. Sabi ko, ano? Hindi na kayo kakain, ako palang magsisimula. Nanlaki ang mga mata ni Xi Wenyong. Maamong sinabi ni Lin Mushi, kung gayon, dito ka na lang kumain pa sandali, kami na ni Zhuang Zigang ang mauna. Pinipigilan kong tumawa, Xi Wenyong, salamat sa libre ha, mauuna na ako. Sabay silang tumayo, magkasabay na lumabas sa barbecue restaurant. Natigilan si Xi Wenyong sa kinaupuan niya, ang hita ng manok sa bibig niya, biglang hindi na masarap. Ang nyebe ay lumilipad-lipad, ang hilagang hangin ay umiihip, ang langit at lupa ay puting-puti. Mushi, sumakay ka na ng taxi. Nakatayo ako sa tabi ng daan, balak kong tulungan si Lin Mushi na tumawag ng taxi. Sandali lang, Zhuang Zigang, may gusto akong sabihin sa'yo. Kinagat ni Lin Mushi ang mapula niyang labi. Lumingon ako, tahimik na tinitigan ang campus bell sa harap ko. Sa isip ko, naalala ko naman ang mukha ni Xiao Hodi. Sa sandaling ito, bigla kong naintindihan ang tulang iyon. Nakita na ang dagat, mahirap nang maging tubig, maliban sa bundok wala nang ulap. Matagal lang nag-aalangan si Lin Mushi, saka lang naglakas loob na sabihin, Zhuang Zigang, nitong mga nakaraang araw pinag-isipan ko na ulit, dati hindi maganda ang ugali ko sa'yo, ngayon naisip ko ng mabuti. Pwede pa rin kitang bigyan ng pagkakataon. Bigyan ako ng anong pagkakataon? Bahagya akong umisi. Basta't ipakita mo lang sa akin ang tunay mong nararamdaman, may pag-asa ka sa loob ng 3 buwan na makuha ako. Matapang na sinabi ni Lin Mushi. Sa tingin niya, ang isang babaeng kayang sabihin ang mga salitang ito ay isang napakalaking pagpapakumbaba na. Dapat sana ay sobrang naantig ako hanggang sa maiyak, masayang-masaya na tinanggap ang pabor na ito. Hindi niya inaasahan, kalmado pa rin ang mukha ko, kaya sobrang nadismaya si Lin Mushi. Mushi, baka hindi ko na mahintay ang 3 buwan. Hindi naintindihan ni Lin Mushi ang malalim kong ibig sabihin, nanlisik ang kilay niya, 3 buwan lang, hindi mo pa kayang hintayin. Kung gayon, paano ko malalaman kung totoo ka o nagbibiro lang?
Bumuntong hininga ako, nagkakamali ka ng intindi, ang babaeng gusto ko, parang hindi na ikaw. Narinig ang sagot ko, matagal na natigilan si Lin Mushi. Hindi ko naman agad tinanggihan ang pag-ibig mo, hindi naman kita tuluyang tinanggihan. Bakit naman bigla kang nagbago ng puso? Zhuang Zigang, kung gayon, ang mga sinabi mong gusto mo ako dati, puro kasinungalingan lang ba yun? Medyo emotional si Lin Mushi. Mushi, dati talagang gusto kita, pero hindi sinuklian ang pag-ibig ko, dapat may karapatan akong bawiin ito, di ba? Kalmado kong sagot. Bakit wala kang pasensya? Bakit ka sumuko sa kalagitnaan? Tanong ni Lin Mushi. Dati, hindi niya sinagot ang pag-ibig ko, pero patuloy pa rin niyang ginagamit ang kabaitan ko. Palaging iniisip na ang isang lalaking nagkagusto na sa kanya, ay dapat manatili roon magpakailanman, hindi aalis, hindi susuko. Hindi niya kailanman naisip na ang mga lalaki may karapatan ding umatras. Sa ilalim ng mga ilaw niyon, nilalaro ng hangin ang dapit hapon ang magulo kong buhok sa noo. Tinitigan ko si Lin Mushi, ang campus beauty na matagal ko nang nagugustuhan, at nagpa siya akong sabihin ng diretso ang tunay kong iniisip. Mushi, ngayon ko lang naintindihan, ang nararamdaman ko para sa'yo noon ay isang mababaw na pagkagusto lamang. Dahil ikaw ang campus beauty, hinahangaan ng lahat, ang mapasagot ka ay makakapagbigay kasiyahan lang sa kaunting kayabangan. Hanggang sa makilala ko siya, doon ko lang nalaman kung ano ang tunay na pakiramdam ng magmahal ng isang tao. Ang makasama si Xiao Hudi, maliit na paru-paro, ay isang napakagandang pakiramdam na hindi ko pa naranasan dati. Kayang kalimutan ang kalungkutan, kalimutan ang oras, kalimutan pati ang buong mundo. Tila sa lawak ng langit at lupa, tayong dalawa lang ang naroroon. Namumuo ang luha sa mga mata ni Lin Mushi. Hindi maaari, 2 taon na tayong magkakilala, samantalang kakakilala mo lang sa kanya noong nakaraang linggo. Napangiti ako, ang tunay na pag-ibig, hindi nasusukat sa haba o ikli ng panahon. Hindi mo nga alam kung anong klase siya pumapasok, hindi ka ba natatakot na lokohin ka niya? Malakas na sigaw ni Lin Mushi. Lokohin kung lokohin, parang gamo-gamo, alam nang masusunog sa apoy, pero sige pa rin ang sugod. Naisip ko sa sarili, isang taong malapit ng mamatay, ano pa ba ang halaga para lokohin ng iba? Sa huling sandaling ito, wala na akong pakialam sa kahit ano. Gusto ko lang sundin ang tunay na nilalaman ng puso ko, mabuhay ng lubos sa maikli kong buhay. Dahan-dahan kong itinaas ang kamay, pumara ng taxi, magalang na binuksan ang pinto ng kotse para kay Lin Mushi. Mushi, kapag nakilala mo na rin ang isang taong tulad niya, marahil maiintindihan mo ang nararamdaman ko. Nakaupo sa taxi, humahagulgol si Lin Mushi. Malinaw niyang natanto, tuluyan na niyang nawala si Zhuang Ziang. Ang babaeng iyon, talaga bang ganoon siya kabuti? Pagbalik sa tinutuluyang kwarto, pinalitan ko ang tubig sa aquarium, tapos pinakain sila ng kaunti. Tantya ko, mga 2 buwan pa, kailangan ko nang ibalik ang 2 isdang ito kay Xiao Hudi. Sa oras na iyon, baka pati sarili ko hirap na akong alagaan. Tumunog ang cellphone, si Dr. Chen Detu, ang chief physician, ang tumatawag. Wala namang espesyal na sadya, kinakamusta lang ang kalagayan ko. Dr. Chen, talaga bang wala ng ibang paraan? Paumanhin, Xiao Zhuang. Alam ko na, salamat doktor. Hindi rin alam ni Dr. Chen kung paano ako aaluin, kaya sinabihan na lang akong pumunta sa ospital pagkalipas ng ilang araw para magpa-check up ulit. Kahit alam kong wala na itong silbi. Pagkababa ng telepono, binuksan ko ang pakete ng gamot, isinubo ang isang dakot ng mga tableta na mabaho ang amoy, ininom kasama ng tubig. Umakyat ang pait, kaya napasuka ako ng ilang beses. Ngayon, ayoko nang mamatay ng ganito, kahit mabuhay pa ng isang araw, makita siya ng isang beses pa, ayos na rin. Isang gabing walang nangyari. Ang sikat ng araw sa umaga, tumago sa kortina ng bintana, pinapainit ang binatang nasa panaginip. Ngayon ang monthly exam, pwedeng gumising ng mas huli kaysa karaniwan. Kaya inatras ko ang alarm clock ng kalahating oras. Bigla, malakas na tumunog ang telepono sa tabi ng kama. Mula sa loob ng kumot, inabot ko ito, kinapa ang answer button, tapos in-on ang speaker, inaantok pa ang boses. Hello, sino to ang aga-aga? Mula sa kabilang linya, isang magandang boses ng babae ang narinig, malaking tamad na baboy, tirik na ang araw tulog ka pa rin ng mahimbing. Sa isang iglap, napamulat ako ng mata, napabangon mula sa kama. Ito ang unang beses na tumawag sa akin si Suyudi. Xiao Hudi, nasaan ka?
Nasa labas, bumibili ng almusal, mamaya pupuntahan kita, anong gusto mong kainin? Si Xiao Hudi ang bumili ng almusal, kahit ano masarap. Nagmamadaling ibinaba ang telepono, dali-dali akong tumayo, inayos ang parang pugad kong kwarto, pagkatapos ay pumasok sa banyo para maligo. Ang maligamam na patak ng tubig na dumadampi sa balat, hinuhugasan ang pagod ng isang gabi. Kagabi sa panaginip, kasama ko na naman si Xiao Hudi sa mga bagay na hindi masabi. Maayos akong nagbihis, saktong may kumatok sa pinto. Pagbukas, nakita ko ang nakangiting mukha na hinahanap-hanap ko araw at gabi. Xiao Hudi, magandang umaga. Baliw, ang taas na ng araw, anong umaga pa? Bumili si Suyudi ng 2 bahagi ng lugaw, mayroon ding nilagang itlog na pinakuluan sa tsaa. Habang nakayuko akong humihigop ng lugaw, nagbabalat siya ng itlog. Pagkatapos balatan, inilagay sa bowl ko, tapos kumuha ulit ng isa pa. Nahihiya ako na lang ang gagawa. Ngumiti si Suyudi, para pampatalas ng isip mo, galingan mo sa exam ngayon, talunin mo lahat ng mga iyon kahapon, huwag kang puro yabang tapos hindi mo magawa. Huwag kang mag-alala, yang mga yan, sa tingin ko, parang mga manok na putik at asong porselana lang. Punong-puno ako ng kumpiyansa. Nagyayabang, walang hiya. Sinulyapan ako ni Suyudi. 2 taon akong laging top 1 sa buong grade level, hindi mo pa ba narinig? Nagtaka ako. Ah, talaga? Parang may narinig nga akong kaunti. Kaswal na sagot ni Suyudi. Hindi ako kontento, kinagat ko ang itlog, mukhang bobo ka nga sa pag-aaral. Walang pakialam sa rankings ng exam, bigla kong naalala, ang nangyari kahapon ng hapon noong tiningnan ang mga testing room. Sa mga examini na apelidong Su, walang pangalang Suyudi. Ilang beses akong nag-atubili, pero sa huli hindi ko pa rin naitanong. Kung mayroon siyang hindi masabing problema, kung pilitin ko pa, mapapahiya lang siya. Pagkatapos kumain ng almusal, kinuha ni Suyudi mula sa kanyang bulsa ang isang pulang sinulid, itinali sa pulso ko. Kumunot ang noo ko, ano to? Lalaki ako tapos magsusuot nito, medyo pambabae yata. Sabi ni Suyudi, narinig ko sabi nila, kapag may exam tapos suot ito, magiging swerte. Pamahiin, dati hindi ako nagsusuot, top 1 pa rin ako. Bulong ko. Kung ayaw mo, tanggalin mo na lang tapos itapon. Kung ganon, isuot ko na lang. Itinaas ko ang pulso ko para tingnan, matingkad ang kulay ng pulang sinulid, may daladalang mahinang amoy ng cherry blossom. Sige na nga, sana pagpalain ng Diyos ng mga exam, sabay kaming pumunta sa eskwelahan, sa daan na maililim ng mga puno sa school grounds, puno ng mga nalaglag na talulot ng bulaklak. Malapit nang malagas ang mga cherry blossom. Pagdating sa labas ng testing room, nagtanong ako, Xiao Hudi, saang room ka mag-i-exam? Nakangiting sabi ni Suyudi, hindi ako mag-i-exam, hindi mag-i-exam. Medyo natulala ako. Kinuha ulit ni Suyudi mula sa bulsa niya ang mga excuse slip, iwinagayway sa harap ko. Ang pirma ng class advisor doon, parang kinalahig pa rin ng manok, isang letra hindi makilala. May gusto pa sana akong itanong, pero tumunog na ang bell para simulan ang exam. Galingan mo sa exam, ha, paglabas mo bibili ako ng Coke para sa iyo. Isang kamay ni Suyudi ang tumulak sa akin papasok sa testing room. Umupo ako sa pwesto ko, naamoy ang mahinang amoy ng cherry blossom mula sa pulang sinulid sa pulso ko, gulong-gulo ang isip. Sinong class advisor naman ang pipirma ng ganito karaming excuse slip para sa isang estudyante? At papayagan pa siyang hindi sumali sa monthly exam. Xiao Hudi, jangan-jangan, baka naman katulad ka rin sa akin. Unang exam, literature, lumilipad pa ang isip ko, na ipamigay na ang test paper. Mabilis kong sinulyapan muna, tiningnan kung may printing error, tapos kinuha ang ballpen para isulat ang pangalan. Kakasulat ko pa lang ng isang stroke, bigla akong huminto. Ito na siguro ang huling beses na sasali ako sa exam. Kung susunod lang ako sa rules, masyadong boring, mas mabuting mag-relax na lang muna. Sa kolum ng pangalan, isinulat ko ang 3 letra na Suyudi, ang grade level isinulat kong class 23. Hindi malinaw ang exam number, kaya yung sa akin na lang ang isinulat ko. Walang mahirap sa literature exam, medyo marami lang ang isusulat, medyo nangangalay ang kamay. Pagsulat sa fill in the blanks ng mga sinaunang tula, nakita ko ang unang linya ng Wang Di Changxin Tuodujuan, ang puso ng tagsibol ng emperador ng Shu ay ipinagkatiwala sa ibong kuko. Tumingala ako sa labas ng bintana, sakto sa anggulong ito kitang-kita ang basketball court.
Humangin sa puno ng ginkgo, naglaglagan ang ilang berdeng dahon, parang mga paru-parong lumilipad. Ang ganda ng unang pagkikita namin, bumalik sa isip ko. Matagal bago ko ibinalik ang tingin, maingat na isinulat ang sagot sa test paper. Zhuang Sheng Xiaoming Mahadi. Si Zhuangzu ay maagang nangarap tungkol sa paru-paro, napakatahimik sa buong testing room, tanging tunog lang ng dulo ng ballpen na kumakaskas sa papel. Ang ganitong kahirap na test paper, para sa akin, parang laro lang ng bata. Halos bawat tanong hindi na kailangang pag-isipan, diretso ang sulat. Pagkatapos ng reading comprehension, ang huling essay writing na. Napakasimple ng topic, isang pangungusap lang, hinihiling sa mga examinee na gawin itong tema, sumulat ng essay na hindi bababa sa 800 words. Bishang Zek Sinsi Shen Si Isizai. Ang kalungkutan ay nasa pusong namamatay, at ang pagkamatay ng katawan ay pangalawa lamang. Ang pangungusap na ito ay galing sa Zhuangzi, Tianzifang, ang ibig sabihin. Ang pinakamalungkot na bagay para sa isang tao, ay ang mawala ng malayang pag-iisip, ang pagkamatay ng katawan ay pangalawa lamang. Para sa mga estudyanteng nasa 10 taong gulang, hindi pa siguro lubos nilang maunawaan. Pero ako ngayon, may malubhang sakit, malapit nang dumating sa dulo ng buhay. Ang pag-unawa ko sa kamatayan, higit pa sa mga kaedad ko. Simpleng pag-isipan lang, tapos kinuha ang ballpen at sumulat, parang tubig na dumadaloy at ulap na lumilipad. Ang tao'y isinilang sa pagitan ng langit at lupa, parang anino ng mabilis na kabayong dumaan sa siwang ng pinto, saglit lamang. Ang kabute sa umaga ay di alam ang liwanag at dilim, ang kuliglig ay di alam ang tagsibol at taglagas. Ang palakas sa balon ay di makapagsalita tungkol sa dagat, ang od sa tag-araw ay di makapagsalita tungkol sa yelo. Pagsusulat, namuo ang luha sa gilid ng mata ko. Kahit paano, hindi naman ako sinaunang pantas, wala akong ganoong kalawak na pananaw sa buhay at kamatayan. Kapag naiisip kong hindi ko na makikita ang lolo't lola ko, hindi na makikita ang kaibig-ibig na si Xiao Hudi, sobrang sakit na parang pinupunit ang bituka ko. Natapos kong isulat ang essay, mabilis na ni-review ulit, walang kulang. Ang ibang examinee sa testing room, abala pa rin sa pagsusulat. Matagal akong nakaupo lang, mula sa speaker narinig ang announcement, 15 minuto na lang bago matapos ang exam kinuha ko na lang ang test paper ko, maagang ipinasa sa proctor, tapos kampanteng lumabas ng testing room. Tiningnan ng proctor ang pangalan sa test paper, hindi maiwasang kumunot ang noo. Hindi ko alam kung anong iniisip ng mga magulang ng batang ito, pinangalanan ang anak na lalaki ng ganito. Pero ang calligraphy ng examinee na ito, sa kabaligtaran, napakaganda. Kinuha ko ang cellphone, tinawagan si Suyudi. Xiao Hudi, nasaan ka? Maaga akong nagpasa ng paper. Hintayin mo ako sa may flower bed. Ibinaba ko ang telepono, tapos pumunta sa flower bed na puno ng mga namumulaklak na hyacinth at wisteria. Naging dati na naming tagpuan ito. Nakaupo ako sa tabi ng flower bed, biglang nagdilim ang paningin ko. Isang pares ng maligamam na kamay, tinakpan ang mga mata ko. Isang masiglang boses ang umalingaw sa tabi ng tenga ko, hulaan mo kung sino ako. Ang childish mo naman. Hinila ko pababa ang kamay ni Xiao Hodi. Hay nako, ang easy mo, hindi ka man lang nakikisakay. Nagpout si Suyudi. Kinuha niya ang nakahanda ng coke, binigyan ako ng isang bote. Binuksan ang lata, gumawa ng fizzes na tunog. Nagtoast kaming dalawa. Zhuangziang, good luck sa unang laban, makuha mo sana ang top 1. Tumayo si Suyudi at sumigaw. Nangako ka sa akin, kapag nakuha ko ang top 1, papayag ka sa isang bagay na hihilingin ko. Kumunot ang noo ko. Pinalaki ni Suyudi ang kanyang mga braso, tinakpan ang kanyang dibdib, huwag kang magkakamaling pag-isipan ng masama itong dalagang ito, ha? Tumawa ako ng malakas, yang kakarampot mong puhunan, hindi ako interesado riyan. Baliw, gusto mo bang mamatay? Huwag, kasalanan ko, matatapon na yung coke. Ang mga hyacinth at wisteria sa flower bed ay saksi sa aming kasiyahan. Ngunit ang kasiyahang ito ay may dalang mapait na himig. Kahit na isinulat ko ang pangalan ni Suyudi sa test paper, ang monthly exam na ito ay panloob lamang sa eskwelahan, hindi masyadong formal. Kahit hindi ko isinulat ang exam number, madali akong makikilala ng mga guro sa pamamagitan ng aking sulat kamay. Ang pagiging top 1 sa buong grade level, abot kamay ko pa rin. Pagdating ng oras ng tanghalian, sabay kaming kumain sa kantin, matipid na at masarap pa.
Xiao Hudi, gusto kong umuwi para matulog sa tanghali, gusto mo bang sumama? Kinakabahan kong tanong. Nasaan ang matalik mong kaibigan? Biglang naalala ni Suyudi si Li Huangxuan. Matalik na kaibigan, sinong matalik na kaibigan? Hindi naman kami masyadong close. Agad kong sabi. Tutal hindi naman maririnig ni Li Huangxuan, walang mangyayari kung sasabihin ko iyon. Mas pinapahalagahan ang babae kaysa kaibigan, likas na iyan sa mga lalaki. Bahagyang napangiti si Suyudi, pumayag na sumama para magpahinga sa tanghali. Xiao Hudi, napansin ko parang lagi kang mag-isa, wala ka bang mga kaibigan? Sa daan, naitanong ko ang gumugulo sa isip ko. Hindi mo ba ako kaibigan? Pabalik na tanong ni Suyudi. Bukod sa akin, syempre. Sabi ko, siguro walang may gusto sa akin. Yumiling si Suyudi. Syempre hindi ako naniniwala, isang babaeng ganito kaganda at kaibig-ibig, paano walang magkakagusto? Kung gusto niyang makipagkaibigan, baka pumila pa ang buong eskwelahan ng mga lalaki. Biglang huminto si Suyudi, itiningala ang ulo at diretsong tumingin sa mga mata ko. Ikaw, gusto mo ba ako? Ang puso ko, parang malakas na tinamaan tapos kumabog ng sunod-sunod at mabilis. Ang mukha ko, hindi namamalayang uminit ng bahagya. Matagal akong nag-alinlangan, bago sa wakas ay naglakas loob na sumagot, gusto kita. Agad na umiti ng malapad si Suyudi, ako rin. Ano? Mas lalo pang bumilis ang tibok ng puso ko. Gusto mo rin ako? Ibig sabihin, nag-aaminan na tayo ngayon? Sabi ko, gusto ko rin ang sarili ko. Ang mga mata ni Suyudi ay ngumiti na parang gasuklay na buwan. Ang puso kong kanina lang ay puno ng pag-asa, sa isang iglap ay naging parang tuwid na linya. Sayang lang ang excitement. Ayoko nang makipaglaro sa'yo. Pagdating sa baba ng gusali ng tinutuluyan kong apartment, nakasalubong namin ang landlady na si Yen Liu. Masigla niyang binati si Suyudi, Xiao Hudi, dumalaw ka na naman kay Xiao Zhuang. Magalang na sabi ni Suyudi, magandang hapon po, tia. Sabi ko, Tia Liu, uwi po kami para matulog sandali. Araw na araw, hinaan niyo lang ang ingay, baka makaistorbo sa mga kapitbahay. Pabulong na sabi ni Yan Liu. Hindi po tulad ng iniisip ninyo. Namula ang mukha ko. Tumingala si Suyudi sa langit, nagkunwaring hindi naiintindihan. Pero ang kanyang kumikinang na tainga ay dahan-dahang namula, napaka-cute. Si Yan Liu ay may karanasan na, syempre nakikita niyang may something sa aming dalawa, natakot lang siyang baka manipis ang aming balat, kaya hindi na siya nagbiro pa, at diretsong umalis. Pagbukas ng pinto ng kwarto, sabi ko, doon ka sa kama matulog, ako na lang sa sofa. Sabi ni Suyudi, pero gusto kitang makausap. Biglang may naisip ako, naglatag ako ng banig sa tabi ng kama, naglagay ng kutson sa sahig. Sa ganitong paraan, kahit magkasama kami sa isang kwarto, makakapagkwentuhan kami. Hinubad ni Suyudi ang sapatos niya at umakyat sa kama, tiningnan ang matigas na kutson sa sahig, kumurap-kurap ang kanyang magagandang mata na hugis almendras, at tiningnan ako. Ang tigas naman yan sa baba mo, gusto mong umakyat dito. Ang sinabi niyang iyon talagang napakaraming pahiwatig. Natigilan ako ng ilang segundo, nanlaki ang mga mata, hindi alam kung ano ang sasabihin. Noon lang natauhan si Suyudi, namula ang mukha at sinabing, ang sabi ko, yung kutson mo sa sahig, masyadong matigas. Umubo ako ng 2 beses, alam ko, okay lang. Sa maliit na silid-tulugan, biglang naging medyo awkward ang atmosphere. Ang binata at dalaga ay may kanya-kanyang iniisip, matagal na hindi nagsalita. Malinaw na sinabi naming magkukwentuhan, pero ngayon hindi namin alam kung paano sisimulan. Hindi ko alam kung gaano katagal, bago mahinang nagsalita si Suyudi. Juang Siang, may gagawin ako sa mga susunod na araw, baka hindi ako makapasok sa eskwelahan. Anong gagawin? Nagtaka ako. Basta, mga ilang araw din yon. Paligoy-ligoy si Suyudi, ayaw sabihin ng malinaw. Sa weekend? Hindi ka rin ba pupunta para makipaglaro sa akin? Medyo nataranta ako. Jise, sa weekend, pakitulungan mo na lang akong pakainin yung mga pusang gala, sabihin mo sa kanila babalik ako sa susunod. Nakahiga ng diretsyo si Suyudi, nakatitig ang mga mata sa puting kisam. Hindi siya makatingin sa mga mata ko. Dahil hindi na kailangang tingnan, alam kong siguradong disappointed ako. Pwede ba kitang tawagan o i-text? Maingat kong tanong, nanginginig ang boses.
Tawag siguro hindi pwede, pero text, tingin ko siguradong sasagutin kita. Ang mga mata ni Suyudi ay nabalot din ng lungkot. Sa wakas ay naglakas loob siyang lumingon, tiningnan ako na nakahiga sa kutson sa sahig. Noon niya lang napansin na namumula ang gilid ng mga mata ko, parang pinipigilan ang matinding kalungkutan. Ibinaba ni Suyudi ang kanyang braso, hinawakan ang kamay ko. Ilang araw lang naman, pagbalik ko, siguradong pupuntahan kita agad. Mahigpit kong hinawakan ang kanyang maliit at malambot na kamay na walang buto, sakim na ninamnam ang haplos at aliw ng sandaling iyon. Sumisigaw ako sa loob-loob ko, baliw, alam mo ba? Huwag mong sabihing ilang araw, kahit isang segundo lang, basta makasama kita, para sa akin ay napakahalaga, wala na akong oras. Naalala ko ang makapal na mga excuse slip sa bulsa ni Xiao Hudi, isang matinding pangamba ang walang katapusang kumalat sa puso ko. Kailangan mong bumalik agad. Ang pagtulog sa tanghali na ito, siguradong hindi na matutuloy. Ang mga kamay naming dalawa ay mahigpit na magkahawak, hindi na binitawan. Si Xiao Hudi ay nanatiling positibo, masigla, nagkukwento ng mga walang kwentang biro. Tahimik akong nakikinig, nakikisabay sa pagtawa. Hindi namamalayan, may luha na namang tumulo mula sa gilid ng aking mata, tahimik na nahulog sa unan. Buti na lang sa anggulong ito, hindi nakikita ni Xiao Hudi. Kapag kasama ang minamahal, mabilis talagang lumipas ang oras. Bago magsimula ang exam sa hapon, naghiwalay kami ni Suyudi sa tabi ng flower bed. Baliw, galingan mo sa exam, ha, kapag naging top isa ka, pero hindi mo ako pwedeng pilitin sa mga bagay na masyadong grabe, ha. Inulit ni Suyudi ang aming pangako, pinalakas ang loob ko para mag-focus sa exam alam ko, kailangan mong bumalik agad. Walang tigil kong sabi. Pagbalik ko, baka ubos na ang mga cherry blossom. Medyo malungkot na sabi ni Suyudi. Ang sanga ng cherry blossom sa gilid ng kanyang sentido, sariwa pa rin, walang senyales ng pagkatuyo. Tila humihigop ito ng sustansya mula sa kanyang malaulap na buhok. Napabuntong hininga ako sa sarili, ang pagmasdan ang panahon ng cherry blossom na ito, hindi ko na muling makikita. Malapit nang magsimula ang exam, wala nang estudyante sa school grounds, napakatahimik tingnan. Tanging hangin lang ang yumuyugyog sa mga dahon at bulaklak, gumagawa ng kaluskos na tunog. Pumunta ka na, baka malate ka. Sabi ni Suyudi. Tahimik akong tumango, dahan-dahang tumalikod. Bigla, isang mainit na katawan ang sumandal, dumikit sa likod ko. Isang pares ng malahiyas na kamay, yumakap sa baywang ko. Xiao Hudi. Huwag kang magsalita, payakap lang sandali. Sa sandaling ito, parang huminto ang hangin. Bukod sa malakas na tibok ng puso ko, wala na akong ibang marinig na tunog. Sana, huminto ang oras sa sandaling ito. Ang pag-ibig, kahit isang kakarampot lang na tamis, handa akong ibaon ang sarili rito. Tumunog ang bell para simulan ang exam, dumating na ang hindi maiiwasang paghihiwalay. Binitawan ni Suyudi ang kamay niya, baliw, huwag kang lilingon, dumiretso ka lang. Pinigilan ko ang pagnanais na lumingon, humakbang ng malalaki. Ang amoy ng dalaga sa hangin, palayo ng palayo. Nang umakyat ako sa hagdan, pumasok sa ikalawang palapag, at muling tiningnan ang flower bed, wala na ang anino ng magandang dilag. Tanging mga kulay rosas na hyacinth na lang ang naiwan, sumasayaw sa hangin. Sa hapon, math ang exam, ang pinaka-nakakapahirap na subject. Kahit hindi ko gusto ang math, dahil sa matalino kong utak, halos lagi akong nakakakuha ng perfect score. Dahil madalas akong gumawa ng mga contest level na exam, ang mga ordinaryong test paper na ito, para sa akin ay parang laro lang ng bata. Inayos ko ang sarili, natapos ang test paper, may kalahating oras pa bago matapos. Sa bahagi ng paglalagay ng impormasyon, isinulat ko pa rin ang pangalan ni Suyudi, Class 23. Maagang nagpasa ng paper, bumaba ako ng hagdan, sakto namang nakasalubong si Deng Haijun. Binati ko siya, Haijun, mukhang ikaw na talaga ang magiging top isa ngayon. Nakangiting tanong ni Deng Haijun, bakit? Nahirapan ka ba sa math? Paano naman mangyayari yon? Sobrang dali ng exam ngayon, nakalimutan ko lang isulat ang pangalan ko. Sagot ko. Nagtaka si Deng Haijun, puno ng pagdududa ang mga mata. Top isa sa buong grade level, tapos ganyan ka burara? Saka maaga ka ring nagpasa, tapos nakalimutan mo pang isulat ang pangalan mo. Haijun, samahan mo muna akong maglakad-lakad. Baliw ka ba? Dalawang lalaking maglalakad-lakad sa eskwelahan, medyo nakakadiri yata. Ganyan ang sinabi ni Deng Haijun, pero pumayag pa rin siya sa hiling ko.
Hindi nga lang kami sa school grounds naglakad, kundi papunta sa sakayan ng bus sa labas ng eskwelahan. Tumingin ako sa malayo, kampanting sinabi, "Hi Jun, pagkatapos ng monthly exam na ito, hindi na ako sasali sa mga exam, sigurado ikaw na ang magiging top isa sa grade level." Nagtakang sabi ni Deng Haijun, "Anong ibig mong sabihin? Lilipat ka ba ng eskwelahan?" Parang ganoon na nga, hindi magtatagal, malamang wala na ako sa eskwelahan. Sagot ko, "May sakit ka ba? Malapit na tayong graduate tapos lilipat ka pa ng eskwelahan?" Malakas na sabi ni Deng Haijun. "Kapag umalis ako, ikaw na ang top isa, parang medyo ayaw mo pa yata akong umalis, no?" Biro ko. "Mas mabuti pang magseryoso ka, wag mo na akong biruin." Nagbago ang ekspresyon ni Deng Haijun. "Seryoso ako syempre, tayong mga contest student, pinakamahalaga sa atin ang pagiging maingat." Inalis ko ang pagbibiro, naging seryoso. Marami na kaming sinalihang contest na magkasama, mga kasamang magkabalikat sa laban. Sabay naming ibinahagi ang saya ng tagumpay, sabay ding naranasan ang pait ng pagkatalo. Kaya dapat maayos ang pamamaalam. Zhuang Ziang, ikaw na walang hiya ka, tatakasan mo ang laban, ano pang dangal ang matitira sa'yo? Gusto kitang talunin, pero gusto kitang talunin ng patas, sa isang patas na laban, hindi dahil sa awa mo. Kung hindi dahil sa gustong kitang malampasan, wala ako sa kinalalagyan ko ngayon, ano pang silbi kung aalis ka na ngayon? Biglang sumabog si Deng Haijun, hindi ko alam ang gagawin. Hindi ko inaasahan, itong taong ito na laging itinuturing akong karibal, ayaw pala akong umalis ng ganito. "Haijun, makakatagpo ka pa ng maraming mas malalakas na kalaban, pero huwag mo akong kakalimutan, itong naging hadlang sa'yo." "Zhuang Ziang, hindi ka ba pwedeng hindi umalis?" Malalim na tanong ni Deng Haijun. Hindi sa hindi pwedeng hindi umalis. Mapait akong umiti. Ang bagay na ito, hindi ako ang nagdedesisyon. Mayroong kompetisyon si Deng Haijun sa akin, ngunit labis siyang nanghihinayang na mawalan ng isang mahusay na karibal na tulad ko. Nakaupo kaming dalawa sa hintuan ng bus, pinagmamasdan ang daloy ng mga sasakyan sa harap namin, matagal kaming nag-usap. Mula sa unang pagkikita namin noong pasukan, hanggang sa unang pagkakataong nagtulungan kami sa isang contest, unti-unting bumabalik ang mga lumang alaala, nakakapagpasentimental. Ang kabataan, tahimik na lumilipas sa gitna ng luha at pawis. Bigla, lumiko ang bus numero 11 mula sa kanto. Kinuha ko ang cellphone ko para tingnan, eksaktong 6:30 na. Si Xiao Hudi ay wala na ring bakas. "Hi Jun, alam mo ba kung saan papunta ang bus numero 11? Tanong ko. "Sa Xiaoyaogong, templo ng kawalang alalahanin, hindi ba nakasulat dito?" Itinuro ni Deng Haijun ang singboard ng hintuan sa likuran. "Kung wala ka namang gagawin, gusto mo bang sumakay ng bus kasama ko sandali? Libre ko ang pamasahe." Nakangiti kong sabi. 2 pisong pamasahe, ang galante mo naman. Sarkastikong sabi ni Deng Haijun. Tinaasan ko siya ng kilay. Nga, isang sakay ng bus, 2 yuan lang. Pero si Xiao Hodi, tuwing uwi, laging nagtitira ng 4 yuan, ibig sabihin lilipat pa siya ng isang sakay. Gustong malaman kung saan siya nakatira, talagang hindi madali. Sumakay kaming dalawa, wala nang upuan, kaya nakakapit na lang kami sa mga sabitang bilog. Sumara ang pinto ng bus, umarangkada ang driver, dahan-dahang umatras ang tanawin sa magkabilang gilid. "Manong, may isa pong babae na madalas sumakay dito, nakaputing blusa at asul na palda, may nakasabit na sanga ng cherry blossom sa ulo, alam niyo po ba kung saang istasyon siya bumababa?" Sa pangkalahatan, hindi dapat kinakausap ng pasahero ang driver, para hindi makaabala sa pagmamaneho. Kaya mabilis akong nagsalita, maikli lang ang tanong. Si Xiao Hudi, napakaganda, kahit saan pumunta ay makakatawag pansin, tingin ko siguradong may impresyon ang driver. Winagayway ng driver ang kamay, hindi ko alam, hindi ako pwedeng magbigay ng pribadong impormasyon ng pasahero. Isang pangungusap, pinatahimik ako. Napilitan na lang akong purihin ang driver, napaka-propesyonal. "Buong hapon kang nagkakagulo, yun pala inaaya mo akong sumunod sa babae, ha?" Hindi kontentong nagpout si Deng Haijun. "Siya yung babaeng nakita mo kahapon, medyo nag-aalala lang ako sa kanya." Diretsahan kong sabi. "Zhuang Ziang, makinig ka sa payo ko, ang matalino hindi umiibig, naliligaw ka na ng landas ngayon." Walang pagbabago sa mukhang payo ni Deng Haijun. "Ikaw naman, wala ka talagang interes sa mga babae?" Tanong ko.
Pabagal lang sa bilis ng paghugot ko ng espada ang mga babae. Itinulak ni Deng Haijun ang salamin niya gamit ang gitnang daliri. Sa tingin niya, malinaw na nalugmok na ako. Isang mahusay na top student, hindi dapat maabala ng mga usaping pag-ibig. Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo sina Newton, Leibniz, Descartes, Tesla, Musk, sino sa kanila ang may asawa. Nagyuyugyugan kaming dalawa sa bus, hindi namin alam kung saan bababa sa kalagitnaan ng biyahe, kaya nagpasya na lang kaming sumakay hanggang sa huling istasyon, ang Xiaoyaogong. Ito ang pinakasikat na templo ng mga Taoista rito, buong taon ay mausok dahil sa insenso. Ang dalawang salitang Xiaoyao, walang alalahanin, malaya, ay isang bihirang estado ng pamumuhay. Pumasok kami ni Deng Haijun sa tarangkahan ng bundok, malayang naglibot. Naamoy ang matapang na amoy ng sandalwood, naging kalmado rin ang aming kalooban. Sa hilagang dagat may isda, ang pangalan ay Kun, napakalaki ng Kun, hindi alam kung ilang libong milya. Hindi napigilan ni Deng Haijun na bigkasin ang Xiaoyaoyu, malayang paglalakbay. Haijun, alam mo ba kung paano tumunog ang Kun? Nakangiti kong tanong. Ha. Nagtatanong na sabi ni Deng Haijun, ginamit pa ang dalawang kamay para gayahin ang pagkampay ng pakpak. Hindi ko maiwasang humalakhak. Yun pala, itong top student na ito na magaling magsalita, marunong din palang magpatawa. Binata, bawal maingay sa loob ng templo. Isang boses ang narinig. Agad akong tumigil sa pagtawa, sinundan ang boses, isang Taoist priest na nakasuot ng roba. Paumanhin po, Daozhang, Reverend Master. Sa mesa sa harap ng Taoist priest, may isang sisidla ng mga palabunotang stick, sa likod niya ay isang pader na puno ng mga paliwanag sa hula. Malinaw, espesyalista siya sa panghula para sa mga turista. Haijun, gusto mo bang magpahula sa kanya tungkol sa love life mo? Biro ko. Hindi na kailangan, ang kapalaran ko ay ako ang gumagawa, hindi ang langit. Hindi naniniwala si Deng Haijun sa mga ganyan. Ako rin naman, hindi naniniwala, tutal lahat kami ay mga estudyanteng nag-aaral ng dialectical materialism. Ang tinatawag na paghula sa kapalaran, naghahanap lang ng kaunting kapanatagan sa isip. Tinitigan ng Taoist priest ang pulang sinulid sa pulso ko. Yang gamit mo, galing sa templo namin yan. Itinaas ko ang pulso ko, naamoy ang mahinang amoy ng cherry blossom. Talaga po? Bigay po ito ng isang babae sa akin. Mapoprotektahan ka niyan para maging ligtas. Sabi ng Taoist priest. Medyo na-excite ako, mukhang nakapunta na rito si Xiaohodi. Baka malapit lang dito ang bahay niya. Kung ganon, magpapahula po ako. Magalang kong sabi. Nakakainip. Mumuso si Deng Haijun. Pumunta ako sa harap ng altar, inalog ang sisidla ng mga stick, mahigit 20 segundo bago may nahulog na isang stick. Kinuha ko ito para tingnan, biglang nanliit ang aking mga balintataw. Pinakamalas na hula. Heksagrama ng pinakamasamang kapalaran. Ibinigay ko ang stick sa Taoist priest, mabilis niyang nahanap ang katumbas na paliwanag. Isa itong maikling tula. Isang awit, isang kopang alak, mahirap matagpuan ang paraisong taoyuan. Mabigat ang aninong nilalandas ni Mi Fang, muling naging paru-paro si Zhuangzhou sa panaginip, ngunit hindi makalipad. Ang mundo'y pumipigil sa kanyang paglayang tun, salin, isang himig, isang kopang alak. Mahirap hanapin ang hardin ng mga peach, mabigat ang kanyang anino. Si Zhuangzhou muling nangarap maging paru-paro, di makalaya, sa kawalan ng mundo ipapasok. Hindi nga nagkamali, pinakamalas na hula, ang mga salitang mahirap, pangarap, kawalan, ay hindi magagandang salita. Binata, ano ang gusto mong itanong? Seryoso ang mukha ng Taoist priest. Natigilan ako sa tanong, kahit ako hindi ko alam kung ano ang gusto kong itanong. Tutal wala na rin namang gaanong magagandang araw ang natitira para mabuhay, lahat ng bagay ay walang kabuluhan. Matagal akong nag-isip, bago sumagot, may hinahanap po akong tao, pwede niyo po bang sabihin sa akin kung nasaan siya? Kumunot ng husto ang kilay ng Taoist priest, huwag mo nang hanapin, kusa siyang babalik, pero... Pero ano po? Agad kong tanong. Is yang tizes yastiki dizq, adent gyang adents and stay, say di mu. Salin, ang mga nais ng puso, umaga't gabi maaaring hilingin, ngunit mas mabuting huwag galawin, tumapak sa lupa't doon magbalak. Malalim at mahirap unawain ang ekspresyon ng Taoist priest, misteryoso ang kanyang mga sinabi. Pagkatapos noon ay daldal siya ng daldal, puro zhay, hu, jaya, ye.
Tila marami siyang sinabi pero parang wala rin. Wala akong naintindihan, sa huli ay masunuring nagbigay ako ng 10 yuan para sa hula. Nakangiting tinanggap ito ng Taoist priest, pagkatapos ay itinuro ang labas ng tarangkahan ng bundok. Doon sa kabila may isang matandang babae na nagtitinda ng merienda, nag-iisa, walang kasama, kung gutom kayo. Pwede kayong bumili sa kanya para suportahan siya. Naloko ka ng 10 yuan, no? Nang makalayo na kami, saka lang ako sinimulang kantiyawan ni Ding Haijun. Ngumiti ako, okay lang, parang abuloy na lang sa insenso. Kahit na maraming pagdududa ang gumugulo sa isip ko. Pero sinabi ni Xiao Hudi, ilang araw lang siyang mawawala, babalik siya sa weekend. Walang mangyayaring masama.